po sa page 174, Paglilingkod sa Haring Jesus. Page 174. Ako'y maligaya kaya rin Jesus, maligayang paglilingkod, mapayapa at galak akong lubos, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya'y ibuhos, ako'y payapa at tuwa paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kaya rin Jesus, maligaya sa pagsunod, buhay ko't siya may kusang ihahandog, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya'y ibuhos, marapat may tuwa paglilingkod kay Jesus. Ako'y maligaya kaya rin Jesus, maligayang paglilingkod, ako'y ligtas sa kanyang pagkalubos, maligaya kay Jesus, paglilingkod kay Jesus, bawat kaya'y ibuhos, ako'y payapa at may tuwa paglilingkod kay Jesus. Purihin ng Diyos sa atin pong inawit at minsan pa po tayong umawit dito po sa page 186, Kung Sumapit ang Lahat sa Langit. Page 186. Ayan po. Awitin ang pag-ibig ni Jesus, awitin ang awan niyang gusto, sa tahanang walang lungkot, nahihilihan ang lubos, lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin, kay Jesus sa langit, tagumpay at wayawitin. Tayo ay magpatuloy na tapat, umasa, paglingkod na ganap, na upang ating mamasdan kanyang kaluwalhatian. Kung lahat ay sumapit, anong galak ating tatamuhin, kay Jesus sa langit, tagumpay
Maraming salamat sa ating mga inawit at ngayon po bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay tayo muna ay dudulog sa Panginoong Diyos para sa isang panalangin at kung maaari ay pangunahan tayo ni Brother Anthony sa isang panalangin. Po, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Ama sa maghapon na pangunguna po sa amin sa mabiyayang araw pong ito at maraming salamat po sa mabiyayang oras na meron po kami ngayon upang aming po mapag-aralan ang inyong pong mga salita. Patuloy po Ama, kami ay nagpapasiyasat ng aming mga puso, ng aming mga isip. Kung meron na po kaming mga nasabi, nagawa, naisip, or mga nais sa puso po na hindi po nakalulugod sa inyo, kami po ay nagsisisi at humihingi po ng kapatawaran ng paglilinis po ninyo sa pamamagitan po ng aming sa banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Nang sa gayon po ay wala pong maging hadlang sa aming pong pag-aaral ng inyong pong mga salita. Ama, dalahan din po namin ang inyong pong anak na gagamitin sa pagtuturo. Kayo po ang magkaloob ng kalakasan po sa kanya, sa espiritual at sa pisikal. Katalinuhan po sa pamamagitan ng inyong pong banal na espiritu. At sa amin po ay bigyan niyo po kami ng pusong mapagkumbaba. Tanggapin po namin ang inyong pong mga salita at gamitin po namin sa aming pong buhay. Dalan din po namin, Ama, ang mga kapatiran po na kasama po namin sa Facebook ay patuloy niyo rin pong pagpalain sila at ang makakapakinig po ng mensahe po ninyo. Maraming salamat po sa inyo po namin pinagkakatiwala ang oras pong ito at ito po ay aming isinasamo at itinadalangin. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa kapatid sa panguna sa panalangin at sa oras po na ito ay atin na pong ihanda ang ating mga puso at ating mga kaisipan para sa napakahalagang bahagi po ang pag-aaral ng salita ng Diyos at akin na pong ibinibigay sa ating tagapagturo, si Brother Wilson Gutierrez. Magandang gabi po mga kapatid at tayo po ay magpapatuloy po sa ating pag-aral sa Aklat ng Pilipos at nasa bahagi na po tayo ng uling bahagi po ng chapter 2 simula 25 hanggang 30 po. Babasahin ko muna po dito sa Mabuting Balita sa mababaw na salin. Ganito po ang ating mababasa. Iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa-kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. Itoong siya'y nagkasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang wag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. Kaya nga nais kong makapunta na siya riyan sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Sa gayon, mawawala na ang aking kalungkutan. Kaya tanggapin ninyo siya ng buong galak bilang isang tunay na lingkod ng Panginoon. Igalang ninyo ang mga taong tulad niya, sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinaya niya ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin upang mapunan ang hindi ninyo kayang gampanan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, maraming salamat po sa patuloy po na pagkakaloob niyo po sa amin ng ganitong mga pagkakataon upang kami po ay
magkaisa sa pag-aaral sa iyong mga salita. Dalangin po namin na pangunahan mo po ang bawat isa po sa amin. Bagamat kami po ay magkakalayo, nawa po'y paglapitin mo ang aming mga kalooban, ang aming mga puso, aming mga kaisipan, upang ito po ay ma-focus sa pag-aaral po namin sa iyong mga salita. Pagpalain mo po ang oras na ito, pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang lahat po ng makikibahagi at makabahagi sa pag-aaral po namin na ito sa iyong mga salita. Turo mo po sa amin ang layunin mo sa iyong mga salita. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Po. Maliwanag po na dito po sa ating binasa ay nakasentro po ito sa kay Epaprodito. Kung mapapansin natin, sabi po rito, iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito. Ito po ay may kinalaman sa pagnanais ni Paul, yung kanyang kaisipan. Although dito po sa matandang salin, ginamit niya yung salitang inakala kong kailangan. Sabi niya, ngunit inakala kong kailangan suguin sa inyo si Epaprodito. Alam naman po natin ang istorya na si Epaprodito po ay nagmula po sa Pilipos. Siya po ay pinadala ng mga kapatid doon po kay Pablo. Mababasa rin po natin yan dito sa verse 25 na ating pong natunghayan. At sabi po rito, at kapwa kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong kaloob at upang makatulong sa akin. Una, si Epaprodito po ay galing sa Pilipos at siya po ay pinadala ng mga kapatiran doon po sa Pilipos, sa Roma kay Pablo habang siya po ay nakabilanggo po roon upang magdala ng tulong at ganun din naman po ay tumulong o tulungan po ni Epaprodito si Apostol Pablo. Actually, dito po sa bandang uli, ang sabi rito, upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. Andun po. Kaya, yun po yung pinaka sabihin natin na layunin dito ni Pablo ay nakapatungkol po kay Epaprodito. Pero bago po yan, para lalo po nating maunawaan po ang mga bagay na ito, ay mahalaga po na balikan natin yung pinaka-central theme ng chapter 2. At ang central theme po ng chapter 2 ay nandoon po sa verse 4. Verse 3 and 4, kung saan ang sabi niya, let nothing be done through strife or vainglory, but in loneliness of mind, let each esteem other better than self. Look not every man on his own thing, but every man also on the things of others. Actually, ito po yung pinaka-central theme. At nakita po natin, una, binigay po na halimbawa ni Apostol Pablo ang tungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, pagkatapos ng verse 3, ang sabi doon sa verse 5, ito po yung nais ni Pablo sa mga taga-Pilipos, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Sabi po niya, no? Let this mind be in you.
Sabi niya, ano pong klase pong pag-iisip po ito? Na sabi niya, na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Yun nga, sinabi ron na bagamat siya'y, sabi po rito, bagamat siya'y nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay sa Diyos, verse 6, kundi bagkus inubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa tao. At palibasa ay naasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na naging masunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Kung baga po, ito po yung pinaka-central theme. Ito po yung pinaka-layunin ni Pablo na magkaroon po sila ng ganitong kaisipan. Magkaroon po sila ng ganitong kaisipan na nakahanda na maglingkod sa iba. Yun. At dito po sa uling bahagi po na ito ng sulat ni Pablo, sa chapter 2, makikita natin yung mindset ni Paul ay not sa kanyang sarili, kundi sa iba. Yun po yung mga bagay na gusto ko pong makita natin, at nang sa ganon ay makita natin yung kahulugan ng mga talatang ito, na ang pinakalayunin ng sulat na ito ay magkaroon sila ng mindset na hindi makasarili, kundi ang mindset nila ay ang kapakanan ng iba. Kaya nga po si Timoteo, ganun din po yung nakita natin sa kanya sa nagdaang pong pag-aaral natin. Nakita po natin na si Timoteo po ay sa kanyang pagnanasa, sa kanyang paggawa, sa kanyang paglilingkod ay nakasentro po sa iba, no? Kaya dito po sa mga talatang binasa natin, gusto kong pansinin natin yung sinasabi rito, yung verse 25, inisip ko, yun yung mindset. Kaya una gusto kong tignan natin yung mindset ni Paul, no? Hindi para sa kanyang sarili, kundi bagkus ang sabi niya rito, kung papansinin natin, sabi rito sa verse 25, iniisip kung kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid. Yun yung mindset niya, yun yung laman ng puso niya, laman ng isip niya, no? Actually dito sa verse 28, nandun yung eagerness na padala na niya o paalisin na niya o papuntahin niya na si Epaprodito sa Pilipos. Ang sabi niya dito sa verse 28, siya nga'y sinugo kung may malaking pagpipilit. Ibig sabihin malaking kagustuhan, yung eagerness, yung gustong-gusto na niya na papuntahin si Epaprodito sa mga kapatid sa Pilipos. Bakit po? Para sa kanilang sariling kagalakan. Sabi niya, no? Sabi doon sa verse 28, kaya nga nais kong makapunta na siya riyan, yung eagerness niya, sapagkat alam kong matutuwa kayong makita siyang muli. Tingnan po natin yung damdamin, yung kaisipan, yung mindset ni Paul, no? Para kay Epaprodito at para sa mga kapatid doon po sa Pilipos. Bagamat ang gusto niya yung hindi yung comfort niya. Pansinin natin yung sinabi niya rito sa 25. Sabi niya, iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid, no? From Rome, babalik na. Gusto na ni Pablo na pauwiin na si Epaprodito, no? Ano po yung mga dahilan?
Bakit gustong-gusto na ni Pablo na pauwiin na o pabalikin na po si Epaprodito doon po sa Pilipos? Ang sabi niya po rito, number 1, makikita natin sa verse 26, sabik na siya sa inyong lahat. Yun ang isa sa mga dahilan sapagkat miss na ni Epaprodito marahil ang kanyang pamilya nandoon. Marahil ay ang mga kapatiran doon kung saan ay ipinaglilingkod niya ang kanyang buhay roon. Ang iglesia doon sa Pilipos ay sabik na siya na makita ang mga kapatid roon. At pangalawa, na isang dahilan pa, ang sabi niya po rito, dito po sa ating pinag-aaralan, sabi niya, sabik na siya sa inyong lahat. Pangalawa, yung nag-aalala siya. Nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkasakit siya. No? Pansinin natin, hindi siya nag-aalala dahil may sakit siya. Hindi po yon. Nag-aalala siya, marahil nag-aalala siya sa mga kapatid, baka kung ano-ano ang mga bagay na iniisip nila. Maaring ito'y nagdulot ng kalungkutan sa kanila. No? Hindi maliwanag. Although, kung titingnan natin, talagang naging grabe po ang naging sakit po ni Epaprodito. Kasi sa verse 27, sabi po ni Pablo, totoong siya'y nagkasakit at muntik ng mamatay. Meaning po, talagang naging grabe ang kalagayan niya, at yan ay nakarating po sa mga kapatid doon sa Pilipos. Kaya siya, gusto niyang ipakita na siya'y mabuti na kasi kinahabagan siya ng Panginoon. Ang sabi po rito, no? Sabi po rito sa verse 27, subalit, totoong siya'y nagkasakit, muntik na mamatay, subalit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, kundi pati ako. Ang tinutukoy niya, siguro kaya gustong-gusto niya na makapunta roon dahil nga nag-alala sa kanya at nagdala siya ng kalungkutan sa ibang mga kapatid dahil sa kanyang karamdaman. Ngayon gusto niya namang ipakita sa kanila ang habag ng Panginoon. Actually, yung paggaling niya, yung siya'y nabuhay muli at siya ay lumakas muli mula doon sa matinding karamdaman po niya, ito ay isang biyaya. Sabi nga po ng Panginoon kay Pablo nung siya'y nananalangin, sapat ang aking biyaya. At yun ang gusto niyang ipakita sa mga taga-Pilipos. Hindi siya naawa o hindi siya humihingi ng awa. Kaya niya, ang gusto niya ay palakasin niya. Tingnan po natin, no? Yung kaisipan niya, yung mindset po niya. Hindi nakapokus sa sarili niya na, uy, maawa kayo sa akin, may sakit ako, ito yung sakit ko, ito yung karamdaman ko. Hindi po. Kundi ang mindset niya, hindi sa kanyang sarili, kundi nasa mga taga-Pilipos. Gustong-gusto niya, nasasabik siya, at yun nga po, gusto niyang pawiin yung pag-alala ng mga kapatid, yung kalungkutan, mapalitan ng kagalakan at kalakasan sapagkat nakita niya na siya ay pinagaling ng Panginoon. Isang biyaya po yun. Kaya gustong-gusto niya. Sabi niya, kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya, sabi ni Pablo, kundi pati ako. Tingnan po natin, no? Mamaya makikita po natin yan. Napakaganda po niyan. Pero ang pinakamaganda rito, si Pablo po ay ginamit niya
yung necessary. Sabi po sa English, doon sa 25, yet I suppose it necessary to send. Kailangan. Alang-alang kay Epaprodito. Dahil mahal niya po si Epaprodito. Bagamat, tingnan po natin yung mindset ni Paul. Makikita po natin yung mindset ni Paul po rito. Makikita natin kung gaano kahalaga, kung gaano ang tulong, kung gaano ang pangangailangan niya para kay Epaprodito. Saan po yun? Dito sa verse 25. Sabi niya, iniisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito. Nakita po natin yung dahilan bakit kailangan. Tingnan po natin, sabi niya rito, na aking kamang gagawa. Yan. Fellow workers. Ibig sabihin po, siya ay malaking tulong sa gawain ng Panginoon. Siya ay malaking tulong kay Apostol Pablo, physically, personally. Kaya nga po, dito sa verse 30, ang sabi po rito, sapagkat muntik na siyang namatay alang-alang sa gawain para kay Kristo. Hindi natin alam kung ano yung naging risk. Although sa English ginamit po yung sa ibang salin yung because for the work of Christ he was nigh unto death, not regarding his life. Sa ibang salin ginamit yung risk. Ni-risk niya yung buhay niya. Siguro po, bagay, talaga pong may risk po dahil nakakulong po si Apostol Pablo ron, at maaring mangyari din po sa kanya yon bilang nangangaral tungkol sa mabuting balita, tungkol kay Kristo. Pero ang maganda po rito, sabi niya, isang bagay pa, itinaya niya, pansinin natin yung salitang muntik na siyang mamatay. At pansinin natin yung salita dito sa mababaw na salin na itinaya niya. Isinapanganib dito po sa diglot. Dahil sa pagpapagal kay Kristo, nalapit siya sa kamatayan. Tapos ang sabi ron, isinapanganib ang kanyang buhay sa paglilingkod sa akin, sabi ni Pablo. Kaya dito po makikita natin yung paglilingkod po ni Epaprodito kay Pablo ay paglilingkod po niya yon sa Panginoon. At ang paglilingkod sa Panginoon ay ang paglilingkod ni Epaprodito kay Apostol Pablo. At ang paglilingkod sa mga kapatiran ay paglilingkod natin sa Panginoon po yon. At ang paglilingkod natin sa Panginoon ay nakasentro ito sa paglilingkod natin sa ating mga kapatiran. Hindi po natin mapaghihiwalay yon. Hindi inseparable po yon. Hindi natin sabihin, naglilingkod ako sa Panginoon pero wala kang pakialam sa mga kapatiran. O kaya sabihin mo, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon pero wala kang concern sa mga kapatiran. Hindi mo iniisip. Hindi mo pwede sabihin, naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng kapatiran, ng kapatid sa Panginoon. Kapag ka ganun ang mindset natin po, sorry to tell, you are not serving Christ. At dito mayroong napakagandang halimbawa ni Apostol Pablo. Tingnan po natin kung gaano kahalaga si Epaprodito kay Pablo. Sabi niya, na aking kamanggagawa, fellow workers. Actually, si Pablo, sinabi niya sa unang Korinto, dito po sa 1 Corinthians 3:9,
Tayo, ang mga tunay na naglilingkod sa Panginoon ay fellow worker of God, no? Kamanggagawa ng Diyos. Chapter 3, 1 Corinthians chapter 3, verse 9, sabi niya rito, for we are laborers together with God. Sapagkat tayo mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ginamit niya yung dalawa kung paano gumagawa tayo. No? Bukid para ka nagtatanim, nagko-construct. Kayo ang sabi niya, ang mga believer, ang mga kapatiran. Kamanggagawa niya. Malaking tulong si Epaprodito para sa pag-ebanghelyo, para sa gawain ng Panginoon. Kailangan siya ni Pablo. Sapagkat si Pablo ay limitado sa kanyang inuupahang tahanan, yung jailhouse niya. Maaaring siya yung katulong ni Pablo na pagkatapos ma-evangelize ng mga taong nakakausap ni Pablo, nag-i-evangelize si Epaprodito, maaaring siya yung pwedeng makalabas para palakasin. Hindi natin alam kung ano yun, pero nire-risk niya yung life niya for Paul. At napakalaga na makita po natin yan. At hindi lang siya fellow workers, siya ay fellow soldiers. Ang sabi po rito, at kapwa kawal ng Diyos. Siya po ay nag-i-engage sa spiritual battle. Alam po natin yun. Kaya nga sa Epeso, kailangan nating isuot yung ating mga baluti. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman, hindi sa dugo, kundi sa principalities ng mundong ito. Kasamaan, kasalanan. Siya ay naninindigan. Siya ay nakikibaka. Spiritual battle. At nakahanda siya. He is willing to face danger for Christ. Yun nga lang pong nandun siya. At inaalalayan niya, pinaglilingkuran niya, tinutulungan niya si Pablo, ina-assist niya si Pablo sa lahat ng mga pangangailangan ni Pablo, physically, mentally, spiritually. Yun po ay nire-risk niya na yung life niya. Pwedeng siya rin ay hulihin. Pwede rin siyang paginitan. Pero siya ay naroroon. Pero ang sabi pa rito, siya ay hindi lang siya kapatid, no? Ginamit niya yung kapatid. Hindi lang siya kapatid, hindi lang siya kamanggagawa, hindi lang siya kapwa-kawal ng Diyos. Sabi niya pa rito, katulong at upang makatulong sa akin, personal kay Pablo. Hindi lang yung nagdala siya ng kaloob, kundi ang mindset niya ay tumulong sa gawain ng Panginoon. Tulungan si Pablo sa gawain ng Panginoon. Tulungan si Pablo sa mga personal na pangangailangan niya. Yun ang mindset. Hindi niya alintana yung buhay niya. Self-sacrifice nga po ito eh. Biro mo, may sakit na siya. May karamdaman siya. Hindi simpleng karamdaman. Hindi simpleng sipon. Ang kanyang karamdaman ay sa ikamamatay. Pero alam ninyo, ang nakikita ko rito po, talagang biyaya ng Diyos eh. Sometimes, tingnan ninyo, siya'y kinabagan ng Diyos eh. Pinagaling siya eh. Ang ibig niya sabihin dito,
Pero inalaw muna ng Diyos yon, bagay na yon. Yung pagsubok. Kaya tama po yun sa unang Korinto eh. Yung sa unang Korinto 10:13. Basahin ko lang po. Ang Diyos po pagka minsan susubukin ka niya eh. Although, ang sabi po rito, wala pang pagsubok, test, na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ano man pagsubok, bilang isang lingkod ng Diyos. Kung minsan ikaw ay papaintulot ng Diyos, parang kay Job, pinaintulutan niya si Satanas. Pero meron siyang inaalaw at meron siyang hindi inaalaw. At dito ang sabi po rito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Alam po ng Diyos yon. Kahit na grabing-grabe na, marahil yung sakit ni Epaphroditus, okay, ay naalaw ng Diyos yon. Sa kabila ng siya'y napakatapat, napakasipag, sabi nating useful, napaka-effective, nakamanggagawa, nakawal ng Diyos, pero inayaan ng Diyos yon. Pero kinabagan siya ng Diyos. Hindi ibig sabihin nito kaya siya gumaling o kaya siya pinagaling dahil dun sa kanyang kalagayan. Hindi. Kinahabagan siya ng Diyos. Actually, yung habag na yun ng Diyos, hindi lang para kay Epaphroditus, ganun din, para din kay Pablo po yun. Ang sabi niya po rito, dito po sa pinag-aaralan natin dito sa Pilipos. Sabi niya, katotohanan ngang nagkasakit siya ng malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya, kundi pati ako. Kasi mahirap din yung kalagayan ni Pablo eh. Talagang kailangan niya po ng makakatulong. Kailangan niya talaga yon. At malaking tulong sa kanya si Epaphroditus. Kaya yung paggaling, yung kalakasan na ibiyayang binigay ng Diyos, simula nung may sakit siya hanggang sa gumaling si Epaphroditus, ay biyaya rin para kay Pablo po yon. Sabi niya, hindi lamang siya, kundi pati ako, upang ako'y wag magkaroon ng saping kalumbayan. Tignan po natin. Kung mamamatay nga naman, kung maghihirap lalo si Pablo, marahil nung may sakit si Epaphroditus, mabigat para kay Pablo rin yon. Na nakikita niya na nagsisikap si Epaphroditus na tulungan siya, paglingkuran siya, sapagkat ang ginagawang ito ni Epaphroditus kay Pablo ay paglilingkod niya sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon at sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Pero nalulumbay si Pablo, nasasaktan din siya sa kalagayan ni Epaphroditus. Kaya nung gumaling siya, hindi lang yung ginhawa naranasan ni Pablo o ni Epaphroditus, kundi pati si Pablo yung naginawaan. At ang nais niya ngayon, yung mga kapatid na nalulungkot sa Pilipos dahil sa pagkasakit ni Epaphroditus, gusto niya silang guminhawa rin. Kaya yung kahabagan ng Diyos na spread siya. Mula sa Diyos, kinahabagan niya si Epaphroditus, nahawaan si Apostol Pablo at gusto naman ngayon ni Apostol Pablo na ibahagi ang kahabagan ng Diyos na ito sa mga taga-Pilipos, kaya gusto niyang ipadala. Kaya doon sa verse 28, siya nga'y sinugo kung may malaking pagpipilit. Maganda po nito. Tingnan natin yung comfort ni Pablo. Pero
dahil kailangan for the sake of Epaprodito, para yung kanyang longing, yung kanya pong kalungkutan, no? Dito sa pinag-aaralan natin, dito sa Pilipos, kailangan ipadala. Kaya yung pong nais ni Pablo na layunin ng kanyang sulat na ito, sabi niya doon sa verse 4 ng chapter 2, pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Hindi ibig sabihin ito, wag natin pagmalasakitan ang ating sarili. Pero wag lang puro sarili. Wag lang po nakaset ang mind natin sa ating sarili. Ang mahalaga ay magkaroon tayo ng kaisipan, yung mindset po natin. Yung mindset natin ay nakatuon po sa mga kapatiran. Kaya nga sabi niya, pag malasakitan ninyo, yung salitang pagmalasakitan, dito po sa chapter 2 verse 4, sabi niya, look not every man on his own things. Kung ano po yung makabubuti. Kung ano po yung makabubuti sa mga kapatiran, sa kapatid. Physically, mentally, spiritually. Kaya dito po ay itong huling bahagi po ng sulat ni Pablo po na ito ay napakaliwanag po na hindi inisip ni Pablo yung sarili niya. Yung sabi niya, inisip ko, yan yung mindset niya. Inisip kong kailangan, kaya ginamit ko po itong mababaw na salin. Although dito po sa Pilipos chapter 2 verse 25, inakala, no? Same mindset, no? Inisip ko, inakala. Nasa isip niya po 'yon, nasa pagninilay-nilay niya 'yon ng kanyang kaisipan. Na papuntahin diyan ang ating kapatid. Tingnan po natin. Kahit na alam niyang kailangan niya, malaking comfort sa kanya, pero ang mindset po ni Pablo po ay yung pong kapakanan ni Epaprodito. Yun po yung kanyang mindset, yun po yung kanyang nais, no? At kung titignan po natin, ito po yung laman na itong sulat po na ito. Hindi tinignan ni Paul yung comfort niya, kundi tinignan niya yung kailangan ni Epaprodito. At si Epaprodito naman po, ang gustong-gusto niya rin, no? Sabik na sabik din po siya, pero yung kanyang pag-alala, doon sa verse 26, sabi niya, yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw. Dito sa nag-alala, namanglaw. Actually, yung salitang namanglaw, ito rin yung same na word na ginamit doon sa Mark chapter 13, kung di ako nagkamali, no? Kung saan ang ating Panginoong Yesus ay namanglaw. Kaya kung titingnan natin yung kanyang pag-alala, yung kanyang kalungkutan, yung kanyang kalumbayan, hindi dahil sa kanyang sarili, kundi ito ay
Dahil iniisip niya ang iba, ang kapakanan ng iba, ang kapakanan ng mga taga-Pilipos. Kaya both Paul and Epaphroditus, dito makikita natin yung example noong mayroong mindset na iniisip yung iba, hindi lamang self-ambition. Actually, yun yung mga nakakalungkot. At ang pamumuhay na iniisip ang iba, ito yung pamumuhay na malaking tulong dito sa verse 27 ng chapter 1. Ito yung pamumuhay na karapat-dapat sa magandang balita. Sabi ron, verse 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Itong pamumuhay na ito po yung binigyan din ni Pablo dito sa chapter 2, kung saan ang pamumuhay na ito ay pamumuhay na hindi lamang iniisip ang sariling kapakanan, kundi iniisip ang kapakanan ng iba. At ito ay malaking tulong para sa pagsulong ng Ebanghelyo. At yan ang ginawa ni Epaphroditus kay Apostol Pablo. Pinaglingkuran niya si Apostol Pablo. At ang paglilingkod niya na ito kay Apostol Pablo ay paglilingkod niya kay Kristo. At hindi mo pwedeng pag-iwalay nito kahit paulit-ulit ko pong sinasabi po ito. Kung wala tayong malasakit, concern sa iba, at sinasabi mo na ikaw ay naglilingkod, o sabihin na natin nangangaral, kasi dito, maraming mga nangaral dito sa Pilipos na ang kanilang pangangaral ay hindi para sa Panginoon, kundi ito ay ginamit pa nila para palumbayin si Apostol Pablo. Sapagkat sila ay nangaral o naglingkod, sabihin natin, sa pakikipagtalo. Kaya ito po yung pinaka-sentro. Magkaroon tayo ng kaisipan at ang ating Panginoon, tulad ng sa Panginoon, na nasa Panginoon din naman, na ang ating paglilingkod ay nakasentro sa Panginoon at ginagawa natin ito para sa iba. Inseparable po yon. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal natin ang Panginoon, pero hindi natin mahal yung mga kapatiran. Hindi natin pwedeng sabihin, concern tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, pero hindi tayo concerned sa mga kapatiran. Kaya minsan minsan nalulungkot tayo sa ating kapulungan kung minsan. Nagre-request tayo, pinapanalangin, gusto nating ipanalangin ang gawain ng Panginoon. Mga outreach. Pero kung wala tayong lack of concern po tayo sa bagay na yon, nagiging hypocrite tayo in the sight of the Lord. Kung wala tayong malasakit sa mga kapatiran, sa mga ginagamit ng Panginoon, hindi natin pwedeng sabihin
mahal natin ang Panginoon at ang gawain ng Panginoon. At ito ang isang napakahalaga. Sapagkat ang lahat ng ito ay makikita natin ay motivated by love. Mahal ni Pablo si Epaprodito. At si Epaprodito, mahal niya si Apostol Pablo. At mahal nila parehas ang mga kapatid sa Pilipos. At I believe, mahal nila ang Panginoon. Sapagkat hindi nila magagawa ito kung hindi nila mahal ang Panginoon. At marahil po ay magkaroon tayo ng pagninilay-nilay. At tandaan po natin na hindi po sayang ang pagpapagal po sa gawain ng Panginoon. Hindi po sayang ang paglilingkod sa Panginoon. Sabi po roon ni Pablo sa unang Korinto, chapter 15, kaya nga chapter 15 verse 58, 1 Corinthians, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At yan, si Pablo, si Epaprodito, hindi sayang yung pagpapagal nila. Even ang mga taga-Pilipos. Bakit? Sapagkat sabi rito sa verse 5, sila po ay, sabi rito sa verse 5 ng Pilipos chapter 1, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Consistent sila. Consistent sila sa paglilingkod sa Panginoon. Sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo by their personal na nag-evangelize or through their gifts, help doon sa mga ginagamit ng Panginoon, like Paul. Hindi po sayang yon. Hindi po sayang ang anumang paglilingkod na ginagawa po natin sa Panginoon. At tandaan natin, ang paglilingkod po sa Panginoon, ito yung paglilingkod sa mga kapatiran. Yung ating concern. Kaya makikita po natin, ito po yung, tignan niyo po yung cycle. Yung mga taga-Pilipos, ang iniisip nila si Pablo, pinadala si Epaprodito, tinulungan ni Epaprodito si Apostol Pablo bilang paglilingkod niya sa Panginoon. At si Pablo naman, in-appreciate niya ito. Tinawag niya siyang kamanggagawa, kapatid, kamanggagawa. Naramdaman ni Pablo yung siya'y ginamit ng Panginoon para sa kanya. Sa kanyang mga pangangailangan. Pero kahit na ganun yung kalagayan ni Pablo, kahit na malaking comfort, malaking ginhawa, malaking tulong sa kanya si Epaprodito, hindi niya iniisip yun. Iniisip niya ang kalagayan ni Epaprodito. At iniisip niya rin ang kalagayan ng mga taga-Pilipos. At si Epaprodito naman po, ang napakaganda sa kanya, kahit na siya ay may sakit, kahit na malubang ang karamdaman niya, buong tapang siya
na naglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong niya kay Pablo. At sa kabila ng mga kalagayan niya, hindi pa rin ang kanyang sarili ang iniisip niya. Although sabik na sabik siya, gusto niyang makita, gusto niyang ipakita sa mga taga-Pilipos ang kahabagan ng Panginoon upang sila'y maging magalak at lumakas sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya dito po sa pinag-aaralan natin, nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng, ang sabi nga rito, yung kapakumbabaan. Yun yung nais ng Panginoon dito sa chapter 2, verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa sariling layunin o pagyayabang, sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba. Gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng humility and servant heart. Yung tayo po ay, ang sabi rito sa verse 30, sapagkat muntik na siyang namatay, alang-alang sa gawain para kay Kristo. Itinayani ang kanyang buhay sa paglilingkod, servant heart. At ang ganitong mindset, yung humility. Ano yung humility? Ito yung iniisip natin yung iba at nakahanda nating paglingkuran sila. Kasi pwede mong silang iniisip. Pwede. Pero hindi without action. Kaya si Paul, ang layunin niya ay yung mindset, yung humility and servant heart. At ito yung sinasabi niya dito sa verse 27 ng chapter 1. Sabi niya, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Ang inyo lamang pamumuhay ay magiging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. At ang bawat isa po sa atin, yan din po ang nais ng Panginoon sa atin. Yung mindset natin. Magkaroon tayo ng kaisipan, ng puso, na hindi lang para sa atin, kundi yung pag-ibig, pagmamahal, concern, malasakit sa mga kapatiran. At ang paglilingkod po natin na yun sa kanila at sa isa't isa ay siyang tunay na tanda na tayo po ay tunay na naglilingkod sa Panginoong Yesus, sa gawain ng Panginoon. Maging concerned tayo. Kailangan natin na i-one-on-one sila, palakasin sila, kung kailangan natin i-rebuke sila, kung kailangan natin silang turuan sila, i-lead sila mula sa salita ng Diyos. Panalangin natin sila. Isip tayo para sa kanila. Diyan po lalong tumitibay ang gawain ni Kristo, ang church. Let us pray po. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Salamat po o Diyos sa iyong mga salita. Salamat po at nais mo po na kami po ay magkaroon ng kaisipan na tulad po ng sa aming Panginoong Yesus. Na aming pong pagmalasakitan, hindi lamang ang aming mga sariling pangangailangan, kundi ganun din ang mga ibang tao, lalong-lalo na po ang mga kapatiran at ang ibang mga tao upang sila po ay maabutan
ng magandang balita. Salamat po, O Diyos. Nawa po ang mga katotohanan ito ay tumimo sa aming puso at masumpungan mo kami na tunay na naglilingkod sa iyong banal na harapan. Ang lahat po ng ito ay aming pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening and God bless po sa ating lahat at very simple po. Hindi na ako nag-jump sa chapter 3. Nang sa ganun po ay natapos natin itong chapter 2 na nakita po natin yung pinaka-central theme ng chapter 2 ay yung humility and servant heart. Good evening po and God bless. Kung may mga katanungan po tayo, ay welcome po yung mga katanungan po natin. Sige po, maraming salamat po sa ating pong napag-aralan. Sa mensahe po ng salita po ng Diyos, isang hamon po, pagsusuri din po sa ating pong mga sarili. At nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer. Kung may mga katanungan po tayo, ay maaari na din po natin po na maitanong. Paki-open lang po ang ating pong mic. At ganoon din po ay magpapatulong na rin din po ako sa mga kapatid upang tignan po kung may mga tanong din po sa ating pong FB Live. Sige po mga kapatid, open na po ang ating pong question and answer po. Sige po mga kapatid, malaya na po tayo sa ating pong mga katanungan po. At pakisuyo lang po sa ating pong FB Live kung may mga katanungan po. Meron po bang mga tanong po dun sa FB Live dahil hindi ko po siya nakikita? Good evening po. Sa ngayon po, wala pong question sa live po. Sa atin po dito po sa Google Meet, meron po bang mga naging mga katanungan po? Marahil po ang ating pong katahimikan, nawa doon po tayo sa bagay po na naging hamon po ang ating pong napakinggan, isang pagsisiyasat po sa sarili po natin sa tunay na kahulugan po ng paglilingkod po sa Panginoon, katulad po ng ating pong napakinggan at napag-aralan. Nawa, katulad po ng mensahe po at ganoon din po sa salita po ng Diyos, dun sa Santiago po, hindi lamang po natin naririnig tuwing may ganito pong pag-aaral, nawa ito po ay ating pong maisabuhay, makita po sa ating pong pamumuhay. At para po sa ating pong pagwakas po na pananalangin ay hilingin po natin kay Brother John na pangunahan po tayo. Sige po, tayo po ay manalangin.
Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagpapasalamat po sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob po ninyo para po sa aming pong online Bible study, sa inyo pong pangunguna sa pakikinig, sa pagkapasyag po ng inyo pong mga salita. Patuloy din po sa tinuturo nyo po sa bawat isa po sa amin, sa inyo pong iglesia. Katulad po ng aming pong napag-aralan po sa gabi po na ito. Tunay po nawa ang bawat isa po sa amin sa aming pong paglilingkod ay ang aming pong mga puso ay tunay po dahil sa aming pong pag-ibig sa inyo, sa aming pong Panginoong Hesus, sa inyo pong gawain at sa mga kapatid. At nawa nakita rin po namin kung paano po sa paggawa po namin ito ay nakikita rin po namin kung paano po dapat namin hindi iniibig ang aming pong sarili. At nawa tunay po na ang aming pong puso, ang aming pong mga kaisipan ay masentro po sa inyo, sa inyong pong gawain, sa mga kapatid at sa mga iba. At nakita rin po namin kung paano po sa pag-aaral po namin sa iglesia po sa Pilipos, paano po ang pag-ibig nila sa aming pong Panginoon, kung paano po ang pag-ibig po nila kay Pablo, malasakit, at ganoon din po si Pablo sa kanila. Tunay nawa ang ganito pong klase po, pag-ibig ay masumpungan nyo rin po sa panahon po namin na nakikita po namin na ito po ay nagbubunga dahil po ito ay nakikita po ng mga hindi mananampalataya sa mga sumasampalataya, at nawa ito ay makita po sa bawat isa po sa amin. Kaya nawa sa gabi po na ito, tunay po ay maging mensahe po ito at pagbubulay po sa bawat isa po sa amin. Makita po namin kung ano po ang tunay na laman po ng aming pong mga puso, ang aming pong mga kaisipan, at ang aming pong mga ginagawa. At ganoon din po, salamat po sa lahat po ng dumalo, sa lahat po ng nag-join sa online, sa lahat pa po ng makakapakinig. Patuloy pong inaasahan po namin ng Banal na Espiritu ang patuloy po na mangunguna sa pakikinig po na recorded po sa Facebook. Salamat din po sa inyong pong anak na ginamit, na nagayag po ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin patuloy ang pangunguna po ninyo, maging po sa kanya pong buong pamilya. Nawa patuloy po sa gabi po na ito, patnubayan niyo po ang bawat isa, maging sa hindi po mga nakapag-join. Patuloy dalangin po namin ang pangunguna din po ninyo. At sa gabi po na ito, kayo po ang patuloy na magkaloob po ng mabiyayang gabi sa amin pong lahat. Salamat po, at ang lahat po ng ito ay amin pong ininadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pangalan po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Thank you po. God bless po. Good evening po. Maraming salamat po at